Wala naman akong narinig eh, na dinipensahan ni Chis Escudero yung kanyang sarili eh. Puro ho, si Martin Romualdez ang ano nito, ang mastermind nito. Si Martin Romualdez ang may kagagawa nito, 'di ba? Mary Jane Mary? Oh. Puro pagtuturo ho, mga boss chief amo, sir. Kaya ngayon, halata ng taong bayan etong dalawa hindi makapagpaliwanag. Yung isa nagtatago naman. Yung isa panay pagtuturo naman ho. Mga bossing. Kaya ganyan ho talaga ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino o ng taong bayan. Uulitin ko ha. Medyo medyo asarap panoorin eh. Oh. Yeah! Yun po naman ang gaan. Pinagbabato ng itlog. Si Saldico. At etong si Chis Escudero. Ngayon no, mga boss. Oh. Kulong na yan! Kulong na yan! Kulong na yan! Desperate move na po sila. Sabi oh. Ngayon no, mga kababayan. Kumbaga panghimagas lang ho natin yan. At eto pa, another panghimagas na naman ho, mga bossing. Naku, may nagrereklamo doon sa bigas na ipinapamigay po ng DSWD, mga boss chief amo, sir. Oho, meron. Eto. Ang isang vlogger. Ako, ayun, vlogger pa. Yung isang vlogger, mga boss chief amo, sir, nirereklamo niya yung ipinapamigay na bigas ng DSWD daw po, mga bossing. Aba, masama daw ang amoy at napakatigas daw ho, mga bossing. Panoorin nyo ha, nagagalit si kuya eh. Oh. Ipinatawag ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 11 ang isang vlogger na nagreklamo tungkol sa umano'y panis o lumang bigas na bahagi ng relief Panis? Luma? Parang yung hawak niya silyado eh. Oh, di ba? Yung hawak niya silyado ho, mga bossing. Acts ng ahensya. Kinilala ang vlogger na isang Narciso Lagungan, kilala bilang Boy Gutter Vlog. Ayos naman sa pangalan ni Sir. Boy Gutter Vlog. Ayos ha. Hindi kasi ho, mga kababayan, meron akong nakikita, mga vloggers ho, ang ginagawa nila, naglilinis ho sila. No? Naglilinis po sila doon sa kalsada. Hindi kaya ito si Boy Gutter ay kasama doon sa sa mga naglilinis ng kalsada. Pero matataas ho ang views nun. Ako, tuwang-tuwa ako doon sa mga vloggers na ganun eh. Bakit to, mga kababayan? Sabi ko, tingnan mo, nakakapag-vlog na sila, wala silang piniperwisyon tao, at the same time, nakakapaglinis pa sila, natutulungan pa nila yung mga motorista. Yung mga baha, alam niyo pinakasikat dyan, mga boss, si Renren. Ayan, madalas akong nanonood doon kay Renren. Ang gagawin niya, kukunin niya. Di ba yung mga kanal? Yung mga bara ng kanal, pag kukuhanin niya, tapos ilalagay niya sa basura. Pagkat naka-vlog yun. Naka-vlog, mga bossing. At pagkatapos, ayun. No, ang daming views. Satisfying Ewan ko kung gano'n si Kuya. Sabi ni Mary Jane Marie, mukha niya, boy kanal. Mukhang boy kanal daw si Kuya nagrereklamo po. Presidente sa Caraga, Davao Oriental, isa sa mga lugar Davao Oriental, okay, Davao. na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na lindol. Sa video na kanyang inupload noong nakaraang Oktubre 19 na umani ng mahigit 1 milyong views, sinabi ni Lagungan na matigas at may masamang amoy ang bigas na natanggap nila mula sa DSWD. Ayun daw ho, mga kababayan. Matigas nga daw ho. No? Gaano kaya katigas? Kasi, ewan ko, ako hindi ho ako nakakatikim pa ng matigas. Para sa akin pag galing ka kasi sa hirap, kagaya ko ho, mga boss chief mo, sir. Pag galing ka sa hirap, hindi mo na maintindihan o hindi mo na maipapaliwanag kung ano ba yung matigas o malambot dito, kung ano ba yung mabango o maano dito. Kasi kaya ng sikmura mo Ako kahit pakainin niyo po ako nung NFA na bigas o yung 20 pesos na bigas, tatanggapin po yan ng sikmura ko. Pero ano kaya yung sinasabi dito ni Kuya na matigas daw yung bigas? Ayon sa kanya, nagdulot umano ito ng hindi magandang pakiramdam sa ilang nakakain, kabilang ang kanyang pamilya. Sandali, boss! Puking na yan. Ay, sorry. Nandiyan na! Nakasilyado pa yung hawak mo Mukhang hindi pa nagagalaw yung hawak mo Hiniling Paano mo masasabi
na matigas yan at paano mo na masasabi na sumakit ang tiyan o nalason yung mga kapamilya mo? Linya sa ahensya na ipaliwanag kung gaano katagal nakaimbak ang naturang bigas bago ito ipinamahagi. Sa panig ng DSWD-11, Tingin ko tatagal yan ang isang taon di ba? Scramble, buksan mo Manong, naka-vacuum lang yan. pinaliwanag ni Regional Director Ayun, pinatawag, para ipaliwanag sa iyo yung kabugukan mo. Ruelo Aradanas na vacuum sealed rice ang ginamit ng bawat food pack upang maiwasan ang pagkapanis, peste at mapahaba ang shelf life ng mga relief goods. Yun naman, at least naintindihan mo na siguro. No, ganyan mga kababayan, lalo na yung kapag yung mga karne. Kami ang ginagawa namin doon, kunyari, di ba? Pag tinomo, ang gagawin namin, iba-vacuum namin yon para walang nakakapasok na kahit ano, kahit na yung mga insekto o kung ano-ano man. Kapag ka walang hangin, walang buhay. Di ba? Ayun, yung bigas, binakyum para hindi amagin, para hindi agad masira agad-agad. Pinaliwanag naman sa kanya. Wala siguro sa probinsya nung ganun, yung vacuum. Dagdag pa nito, bawat pamilya ay may karapatang tumanggap lamang ng isang food pack at napansin nila na tila hindi pa nabubuksan ang sako ng bigas na ipinakita ng vlogger sa kanyang video. Ayan, paano nga naman, di ba? Sige nga paano niya ipapaliwanag mga boss chief amo sir na sumakit yung kanya yung tiyan ng kanyang pamilya kung hindi pa bukas yun. O isa lang ang matatanggap ng kada pamilya. Ano yung tinutukoy niya na kinain niya? Sabi ni Dennis, kahukom, mga walang kokote yan. Kaugnay nito, nagpulong na si Aradanas at Lagungan nitong Miyerkules, kung saan niluto mismo ng direktor ang bigas mula sa parehong food pack na dala ng vlogger. Siya pa nagdala nun, kung parehas na parehas, para walang masabi na, iba naman kasi yung pinapamigay nyo Hindi naman ito yung mga pinapamigay nyo. Yung pinamigay nyo, matigas talaga Itong pinakain nyo sa akin. So, yun mismo, yung dala niya, ang niluto. At sabay nilang kinain upang ipakita ang kalidad ng bigas. Nauunawaan umano ni Aradanas ang saloobin ng vlogger at tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng DSWD ng tulong sa mga apektadong pamilya gamit ang parehong food packs. Grabe naman, kapag kayo mga ganyan, aalamin nyo muna kung bakit. Hindi, kasi kapag kayo naka-vacuum sealed talaga, mga boss si Pamo, sir, parang bato yun No, syempre magiging parang yun, isang buong solid mga kababayan. Na sinisiguro ang kalidad at kaligtasan ng mga ito. In the heart of changing lives. Pagka ganyan, alamin nyo muna o kaya buksan nyo muna para hindi kayo nagmumukhang tanga. Di ba? Magreklamo ka, ayan, maibabalita ka pa o magtatawanan pa sa iyo. Baka pag napanood pa ng mga kapitbahay mo, pagtawanan ka pa, niyang mga yan. Di po ba mga kababayan? Anyway, alisin ko na yan. Diyos ko po, walang kakwenta-kwentang reklamo.